Issue number 408, doon po natin makita na kung ano yung mga kaso na kinakailangan dumaan ng barangay at anong mga kaso yung po pwedeng i-bypass natin ang barangay justice system. No? Pangalawa, kung ang inireklamo po natin ay mga empleyado, no, ng gobyerno o mga elected officials and employees. Halimbawa po, ang pulis. No? Kung inireklamo natin ang pulis dahil sa palagay natin ay umabuso siya sa pagganap ng kanyang tungkulin, pwede na po natin idiretso yan, no, sa kanyang hipe, sa piskalya kung may nagawa siyang krimen, sa DLG, o sa kahit anong agency na nangangasiwa tungkol sa pag-imbestiga sa tauhan ng gobyerno. Pero tandaan po natin na yung inireklamo mo ay ang resulta or ang sa palagay nyo pang-aabuso habang siya ay gumaganap ng kanyang tungkulin. Pero, kung ang isang pulis ay hindi naman naka-duty, no, ang ginawa niya ay hindi parte sa pagganap ng kanyang tungkulin, kailangan pa rin po natin dumaan sa barangay. Ay, halimbawa po, ang pulis, hindi naka-duty, naka-sibilyan, no, pumunta sa inyong tindahan, nangutang sa inyo ng alak. No? Ang pag-utang po ng alak ni pulis ay hindi kasama sa pagganap ng kanyang tungkulin. Ngayon, yung inutang niya, hindi niya binayaran. No? Nagalit pa siya nung sinisingil mo. Yun po, pag inireklamo niyo po doon yung pulis, kahit empleyado siya ng gobyerno, kailangan niyo po dumaan ng barangay para sa mediation, conciliation, or arbitration. Pag hindi po kayo naayos ng barangay, ng pangkat at ng lupon, saka lang po kayo kukuha ng certificate of file action para magsampa ng kaukulang reklamo.